Oy Mira! Bumalik ka ditong babae ka! Sigaw ni Andoy, isang siga na nangungutong sa palengke. Kapag naabutan ka namin, baka sa ospital ang bagsak mong babae ka! Sigaw ng isa pang siga. Samantalang tahimik na nagpapanik si Mira habang mabilis sa tumatakbo sa gitna ng masikip at mausok na palengke. Dala ang maliit na bag niya. Diyos ko po, huwag naman po sana nila akong maabutan. Usal niya sa sarili. Alam niyang nakasunod lamang ang mga ito sa kanya, kaya mas lalo pa niyang binilisan ang pagtakbo. Galit ang mga ito sa kanya kasi ayaw niyang magbigay sa hinihingi nitong pera. Akala mo matatakasan mo kami? Narinig niyang sigaw ni Andoy, kaya hindi na siya lumingon pa at mabilis niyang niliko ang kanto at tumakbo ng tumakbo hanggang sa makarating siya sa harap ng isang matayog at eleganteng building, ang Veloso Corporation. Hindi na siya nagdalawang isip at diretso siyang pumasok sa loob. Miss, bawal po dito kung… Ay teka! Pero mabilis siyang nakalampas. Dali-dali siyang sumakay ng elevator at nagtungo sa 3rd floor. Wala na siya sa tamang pag-iisip. Mas takot siya sa mga siga kesa sa aabutin niya sa tangang guard na kanyang nalampasan ng walang ka-effort. Ay, salamat naman at hindi ako naabutan ng mga siga na yun. Humihingal na usal niya sa sarili. Basang-basa ng pawis ang damit niya kaya kailangan niyang makapagpalit ng blouse. Madali pa naman siyang ubuhin kaya palagi siyang may dalang extra blouse sa bag niya. Dali-dali siyang nagtungo sa restroom at sa pagmamadali niya, di na niya nakuha pang magbasa at dumiretso na lamang sa loob. Eksaktong nahubad na niya ang kaniyang blouse nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki. Ay anak ng pating! Sigaw niya. Bakit pumasok ka rito ha? Aniya at agad na tinakpan ng blouse ang kaniyang katawan. Nagulat naman ang lalaki at bahagya pang kumunot ang noo nito. Hoy Mr. Pervert! Lumabas ka na at kung hindi magsisigaw ako rito! Pagbabanta niya. What the hell are you doing here? Nakasimangot na tanong ng lalaki. At anong sabi mo? Pervert ako? Ikaw ang pumasok dito sa men's room. Tapos, tatawagin mo akong pervert? Anito habang matalim na tumingin sa kaniya. Mister, huwag mo akong lolokohin at hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Lumabas ka na! Buliyaw niya rito. Ikaw ang lumabas, miss. Hindi ka ba marunong magbasa at dito ka pumasok sa men's room? Sabi ng lalaki at akmang bubuksan na ang zipper ng pantalon nito. Anong gagawin mo? Aniya. Sa palagay mo, ano nga ba? Walang kaemo-emosyong wika nito at humarap sa urinal cubicle. Doon lang niya napagtantong nasa men's room nga siya. Dali-dali siyang lumabas at agad na napatingin sa nakapaskil sa may pintuan. Men's room nga ang napasukan ko. Pucha, nandito pala sa tabi ang ladies room. Ba't hindi ka naman nagbabasa, Mira? Sisi niya sa sarili. Samantalang hindi mapalagay si Lyndon nang makabalik sa opisina niya. Nireview niya ang CCTV footage sa hallway, papunta sa restroom upang matignan ng mabuti ang mukha ng babaeng nagkamaling pumasok sa men's room kanina at tumawag sa kanya ng pervert. First time niyang masabihan ng ganon kaya hindi niya matatanggap yon. Alex, tawag niya sa kanyang assistant. Yes sir, call the security at ipahanap ang babaeng to. Huwag niyong palabasin ang building hanggat hindi niyo pa siya naihaharap sa akin. Mariing utos niya. Right away sir. Mabilis pa sa kidlat na tumalima ang assistant niya. Nang matapos makapagbihis na Mira, agad siyang lumabas ng ladies room at dali-daling nagtungo sa elevator. Iniisip niya, sana wala na yung mga sigang humahabol sa kanya. Pero paano kung inaabangan siya ng mga ito sa labas? Ilang minuto ang lumipas at nasa ground floor na siya. Ngunit pagbukas pa lamang ng elevator, agad na siyang hinarang ng security team. Miss, excuse me, kailangan mong sumama sa amin. Wika ng isang security guard. Bakit? Saan niyo ko dadalhin? Nauutal niyang tanong. Napag-utusan lang kami ng boss namin, miss. Kaya dadalhin ka namin sa opisina niya. Wika ng gwardya. Sumama ka lang, miss, at walang mangyayaring masama sa'yo. Sabat naman ni Alex. Makalipas ang ilang sandali
at nasa doorstep na sila ng opisina. "Sir, nandito na po siya," wika ni Alex kasabay ng mahihinang katok sa pintuan. "Miss, pumasok ka na." Nito. Nang makapasok na siya, bumungad sa kaniyang paningin ng isang lalaking nakaupo sa itim na swivel chair. Nakatalikod, tila abala sa pagbabasa ng dokumento sa tablet. Good morning, sir." Nagkandautal niyang wika. "Gusto niyo raw po akong makausap?" Pilit niyang nilalabanan ng kaba sa kaniyang dibdib. Unti-unting humarap ang CEO at gayon na lamang ang pagkagulat niya nang mapagtantong ito yung lalaking tinawag niyang pervert kanina sa restroom. "Hala ka, Mira. Lagot ka." Mahinang usal niya habang nangangatog ang kaniyang mga tuhod. "So, base sa reaction mo, I'm sure natatandaan mo pang mukha ko, miss. Diba?" Malamig na wika ni Lyndon habang matalim na tumingin sa kaniya. "Naku, sir. Sorry po. Hindi ko po sinasadya." Paumanhin niya. "Bakit ka humihingi ng sorry? Pwede ko bang malaman yun?" Kasi po, tinawag ko po kayong pervert. Ako pong may kasalanan, sir." Aniya, nananatiling nakayuko ang ulo dahil sa sobrang hiya. "So alam mo palang kasalanan mo yun?" Tumangu-tangu si Lyndon habang pinaiikot ang sign pen sa daliri nito. "Sorry po talaga, sir." Patuloy na paumanhin niya. "Alam mo bang hindi ako tumatanggap ng simpleng sorry lang?" Anito at matamang tumingin sa kaniya. "Dahil kung nadadaan lang sa sorry ang lahat, bakit kailangan pa ng parak?" Bigla naman siyang natawa sa tinura ng lalaki. "Anong nakakatawa?" Nakasimangot na tanong nito. Natawa lang po ako sa sinabi niyo. Alam niyo pala yung linyang yan, sir." At muli siyang ngumisi. "Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, miss. May atraso ka sa akin, kaya dapat mong pagbayaran." Biglang napawi ang ngiti sa labi niya nang marinig ang sinabi ni Lyndon. "Sir, wala po akong perang pambayad sa inyo. Mahirap lang po ang pamilya ko. Nagtitinda lang po ako ng mga gulay sa palengke para may panggasto sa araw-araw." Tumitig lang sa kaniya ang lalaki na waring pinag-aaralan ang mga salita niya. "Bakit? Sinabi ko bang pera ang ibabayad mo?" Anito, saka tumikhi muna bago nagpatuloy sa pagsasalita. "By the way, anong pangalan mo?" "Mira Dominguez po, 25 years old, taga San Andres, Bulacan. Hindi nakatapos ng college dahil sa kahirapan ng buhay, kaya nagtitinda na lamang ng mga gulay sa palengke para may maitulong sa pamilya ko." "I was just asking your name. Pero parang 1 kilometro naman ang inaabot mo." Kamuntik na naman siyang matawa sa sinabi nito. Ngunit nakita niyang seryoso ito sa pagsasalita, kaya pinigilan na lamang niyang matawa at baka mas lalo pa itong magalit sa kaniya. "Kung hindi po perang hinihingi niyong kabayaran ano naman po?" Tanong niya. "Dahil may kasalanan ka sa akin, Miss Mira, gagawin kitang personal na alalay ko." Nanlaki ang mga mata niya sa pagkabigla. Pakiramdam niya ay parang binagsakan siya ng isang sakong bigas sa sinabi ng lalaki. Alalay po? As in, parang katulong?" "Kung yan ang gusto mong itawag doon, wala akong pakialam. Basta ang malinaw, wala ngayon, ikaw ang personal na alalay ko. 24/7. On call. May tumalsik na kape sa mesa, linisin mo. Naiwan kong sapatos ko sa kotse, kunin mo. Umulan sa labas, hawakan mo ang payong ko habang tinatahak kong daan patungo sa sariling sasakyan. Ikaw ang taga-timpla ko ng kape, tagahanda ng mga susuotin ko, at kasama ko sa aking mga lakad." "At magkano naman po ang sasahurin ko, sir?" Hindi niya maiwasang itanong yon. "What? Hindi ka pa nga nag-uumpisa. Sahod na agad ang tinatanong mo." "Aba, syempre naman po, sir. Magtatrabaho po ako sa inyo. Alam nga naman pong walang bayad yon." "Ikaw may atraso sa akin. Bakit ako magbabayad?" Nanlaki ang mga mata niya sa kaniyang narinig, kaya lumabas ang pagiging palaban niya. "Gagamitin yung serbisyo ko tapos free lang? Diyos ko!" Aniya at pinag-cross ang dalawang kamay sa dibdib niya. "Ganun po ba talaga ang kapalit ng pagtawag sa inyo ng pervert?"
Tumayo si Lyndon at naglakad papunta sa glass window. Hindi lang yun, Miss Mira. Hindi mo ba alam kung sino ako? Bigla siyang napatingin sa office name tag ng lalaki. Kayo po si Sir Lyndon Veloso, CEO ng Veloso Corporation. Exactly. Pinaghirapan kong makuha ang respeto ng bawat tao. Sa labas man at loob ng kumpanya ko. Pero sa isang iglap, tinawag mo akong pervert kahit ikaw naman na nagkamaling pumasok sa men's room. Sir, hindi ko po talaga sinasadya. Patawarin po ninyo ako. Pakiusap niya. Kung gusto mong patawarin kita, then be my personal alalay, okay? Hanggang kailan naman po ako magiging personal alalay niyo, sir? Hanggang sa makontento ako sa serbisyo mo at hanggang mapawing inis ko sa pagtawag mo sa akin ng pervert. Paano naman kung di ako pumayag? Kakasuhan kita ng oral defamation at makukulong ka. Seryoso nitong Turan. Bigla siyang natahimik, wala na siyang magagawa pa. Mayaman at makapangyarihang tao itong kaharap niya. Kayang-kaya siya nitong kasuhan at siguradong sa kulungan ang bagsak niya. By the way, bago ko makalimutan, sa bahay ka natitira, wala ngayon. Magpaalam ka na sa inyo. Gamitin mo ang telepono sa reception at hintayin mo ako sa baba. 2 hours from now. Dagdag pang sabi ng lalaki. 2 hours po? O bakit? May reklamo ka ba? Paangil na wika nito. Hanggat wala ang pahintulot ko, hindi ka makakalabas ng building. Kaya hintayin mo ako sa ground floor, sa reception area. Maliwanag? Yes, sir. Matipid niyang sagot. Naisip niya, mas mabuti na rin sigurong maging alalay ng CEO kaysa bumalik siya sa palengke at siguradong hindi siya tatantanan ng mga siga doon. Pero medyo nalungkot naman siya nang maalala ang sinabi ni Lyndon na wala siyang sasahurin. Paano naman ang pamilya niya? O sige, makakalabas ka na. Ani ng lalaki at muling itinuon ang paningin sa mga dokumentong nasa ibabaw ng mesa. Habang nasa reception area si Mira, panay ang tingin niya sa orasan. Mag-aalas 11 na at medyo nagugutom na siya. Pagod na rin siya, marahil dahil sa pagtakbo niya kanina, kaya naubos lahat ng enerhiya niya sa katawan. Maya-maya ay narinig niyang bumukas ang elevator at bumaba mula doon si Lyndon. Nakasunod naman ang assistant nitong si Alex, bit-bit ang isang briefcase. Tara na. Malamig na wika nito sa kanya. Agad naman siyang sumunod rito at nagtungo sa parking garage. Sige Alex, see you. Sabi ng lalaki sa assistant niya at pagkatapos, pumasok na sila sa loob ng sasakyan. Sir, kayo lang po bang magmamaneho? Wala po kayong driver? Bigla niyang naitanong. Hindi ako sanay na may driver. Malamig nitong tugon. Hindi na lamang siya nagtanong pa at baka mas lalong magalit ang lalaki. Tahimik lang siya sa loob ng SUV. First time niyang makasakay ng ganito kagarang sasakyan na may malambot na upuan at air condition pa. Saan ka nagsistay ngayon? Tanong ni Lyndon sa kanya. Umupa lang po ako ng maliit na kwarto, sir. Saan yon? At kukunin natin ang mga gamit mo. Sa susunod na kanto po mula rito. Aniya, nakapagpaalam ka na ba sa inyo? Muling tanong ng lalaki. Pangulang ang itinugon niya. Matapos niyang makuha ang mga gamit niya, dumiretso na sila sa bahay ni Lyndon. Manang, may bago po kayong makakasama rito. Siya si Mira. Ani ng lalaki sa katulong. Mira, siya si Manang Melba, ang mayordoma rito. Siya naman si Letlet, ang kusinera at si Cheche naman, ang labandera. Hello po, Manang. Bati niya sa mayordoma, saka bumaling sa dalawang katulong. Sa tingin niya mas bata pa ang mga ito sa kanya. Hello, Letlet, Cheche. Hello, Mira. Ganting bati ni Cheche, saka ngumiti sa kanya. Samantalang nakasimangot lang si Letlet na parang hindi nito nagustuhan ang presensya niya. Manang, pakihanda ng mesa at kakain kami. Utos ni Lyndon. Cheche, pakisamahan si Mira sa bago niyang kwarto. At ikaw, Letlet, tulungan mo si Manang Melba sa kusina. Yes, sir. Magiliw na wika ni Cheche.
Sa tingin niya, makakasundo niya ito dahil pareho silang kwela. O ito, ang magiging kwarto mo, Mira. Anito. Salamat. Matagal na ba kayo rito? Nagtatrabaho ka ba sa opisina ni Sir? O dito ka lang sa bahay? Bastang sabi niya, personal alalay daw niya ako. Sagot niya. Maya-maya, dumating si Letlet at sinabing pinapatawag siya ni Lindon. Sige, umupo ka na riyan at kakain na tayo. Ani ng lalaki nang makarating na siya sa dining table. Sir, hindi po ako sasabay sa inyo. Mamaya na po ako kakain pagkatapos ninyo. Kapag sinabi kong umupo ka at wala ng pero-pero, maliwanag. Tumango na lamang siya at agad na humila ng upuan. Suplado nga talaga tong Lindo na to. Yun ang sabi niya sa isipan. By the way, may meeting ako mamaya, kaya ihanda mo ang damit na susuotin ko. Anito sa isang malamig na tinig. Yes sir. 3:00 ng hapon ang meeting ko, kaya dapat makaalis na tayo ng 2:00. Sasama po ako sa inyo? Of course, ikaw ang personal na alalay ko, diba? Anito, dapat 1:00 pa lang nakahanda ng isusuot ko. Huwag kang babagal-bagal. Unang araw mo ngayon, kaya magpakitang gilas ka. Tila kalbaryo ang bawat minuto para kay Mira habang inaayos ang mga gamit ni Lindon. Nakalatag sa harap niya ang mga mamahaling long sleeves, necktie, cufflinks at leather shoes na parang mas mahal pa sa kabuuang kita niya sa isang buwan sa palengke. Grabe tong isang pares ng sapatos niya. Baka pang 1 taon na naming pambili ng bigas. Sinipat niya ang orasan at malapit ng mag-alauna. Kinabahan siya lalo. Pumili siya ng light blue na polo, dark gray suit at striped tie. Inilapag niya ito sa sofa nang marinig ang boses mula sa loob ng banyo. Nandiyan na bang tie pin ko at ang itim kong medyas? Agad naman siyang nataranta nang mapansin na wala pa roon ang sinasabi ng amo niya. Ihahanda ko na po sir. Agad siyang naghanap sa drawer. Binuksan niya ang isa at nakita ang mamahaling relo, pabango at boxer brief. Napakamot siya sa batok. Bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Lindon na nakatapis lang ng tuwalya. Wala dyan sa drawer ang medyas ko. Malamig na sabi nito. Napatigil si Mira. Napatingin sa kanya at agad na tumalikod. Pasensya na po sir. Aniya, napilit pinapakalma ang sarili. Natataranta kasi siya at kinakabahan dahil baka magkamali siya. Ubod pa naman ang kasupladuhan tong amo niya. Ibalik mo ang drawer. Doon sa taas ng cabinet ko yung mga medyas. Wika ng lalaki. Opo sir. Agad siyang umakyat sa stool para abutin ang kahon ng mga medyas. Pero habang inaabot ito, biglang nahulog ang maliit na kahon ng mamahaling perfume. Tumama ito sa mesa, tumilapon at muntik nang matapon ang kape ng amo niya. Mira, ano ba yan? Bulyaw ng lalaki. Sorry po sir. Sorry po talaga, hindi ko sinasadya. Hindi ko pa po talaga gamay itong mga sosyal na gamit ninyo. Dahil sa sobrang pagkataranta, nadulas ang isa niyang paa kaya napasigaw siya. Buti na lang at agad siyang nasalo ni Lindon. Ngunit nasagi naman ng kamay niya ang tapis itong tuwalya kaya nalaglag ito sa sahig. What the hell? Mura ng lalaki at binitawan siya nito. Nang mapansin niyang natanggal ang tuwalyang nakatapis sa amo niya, agad naman siyang napapikit. Sir, wala po akong nakita. Promise! Unang araw mo ngayon. Pero ang dami mo ng palpak. Nakasimangot na tura ng lalaki. Lumabas ka na at maghanda. Kailangan makaalis tayo ng 2:00 ng hapon. Bilisan mo at baka mahuli pa ako sa meeting. Yes sir. Aniya at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Hindi kasi siya makahinga dahil sa malakas na kabog ng kaniyang puso. Nagmamadali siyang nagtungo sa servant's quarter at nagpalit ng damit. Ngunit hindi niya maiwasang mapangiti nang maalala niya kung paano nalaglag ang tapis ng tuwalya ng amo niya at nakita niya ang kabuuan ng katawan nito. Hindi nga lang niya natitigan. Bigla naman siyang napangisi. Hoy Mira, umayos ka. Saway niya sa sarili. Matapos ang ilang minuto, nagtungo siya sa sala ng mansyon dahil tiyak niyang naghihintay na sa kanya si Lindon. Sir, nandito na po ako. Aniya, tumingin sa kaniyang lalaki na bahagyang nakakunot ang noo. O siya,
Di bale na. Anito at may tinawagan sa telepono. Hello Zaza. Kailangan ko ng light color na 3/4 sleeve blouse. Small size for women in black slacks. Include office black shoes. Size 7. Deliver in 10 minutes sa Grand Hotel. Wika nito sa kausap sa kabilang linya. Eksaktong 2:00 ng hapon nang makaalis sila ng bahay. Tahimik ang biyahe, ngunit nanginginig pa rin ang kamay ni Mira dahil sa kaba at takot. Hinawakan niya ang bag na may checklist ng schedule na Lindon. Ilang sandali ang lumipas at nakarating na sila sa Grand Hotel kung saan gaganapin ang meeting. Good afternoon sir, may nag-deliver po nito. Anang gwardya, sabay abot sa isang paper bag. Thank you. Sagot naman ni Lindon, saka bumaling sa kanya. Oh, magpalit ka ng damit. Nasa unahan lang ang restroom but make sure, ladies room ang mapapasukan mo. Natatawa na parang naiinis siya sa tinura ng boss niya, pero wala na siyang oras na makipagtalo at baka magalit na naman ito sa kanya. Bilisan mo at hihintayin kita sa reception hall. I'll give you 15 minutes. Masusunod po, boss sungit. Mahina niyang wika at mabilis sa tumalikod. Bago siya pumasok ng restroom, tiniyak muna niyang yun nga ang ladies room at baka magkamali na naman siya. Wow, ang ganda ko naman. Buong paghangang sambit niya sa kaniyang sarili nang makita ang refleksyon niya sa salamin. First time kasi niyang makapagsuot ng formal na damit, kaya tuwang-tuwa naman siya. Matapos niyang makapaglagay ng lip tint at pulbo, lumabas na siya ng restroom at nagtungo sa reception area. Mabuti naman at nandito ka na. Wika na rin doon at matamang nakatingin sa kaniya. Ayos na bang itsura ko, sir? Nakangiti niyang tanong. Okay na, mas okay kaysa kanina. Seryoso pa ring tura nito. Tayo na. Kinuha niya ang mga gamit ng lalaki at sumunod siya rito. Dahil hindi siya sanay magsuot ng heels. May time na natatapilok siya. Akin na nga yung briefcase ko. Tss, nakasimangot na wika ni Lindon. Paalala lang ha, Mira, mga businessman at executives ang kaharap ko. Kaya umayos ka. Tumangulang siya, ngunit ang totoo, parang gusto na niyang tumakbo papalayo. Kaya mo to, Mira. Bulong niya sa kaniyang sarili. Nang makarating na sila sa meeting venue, mas lalo siyang kinakabahan. Ano po bang gagawin ko, sir? Mahina niyang tanong. Iabot mo lang sa akin ang mga folders na hawak mo. Dapat naka-arrange yan. In alphabetical order. Anito. Yes, sir. Aniya at bahagyang napapikit. Mira, fighting. Basta huwag ka lang makabasag o makabuhos ng kung anuman. Baka ilubog ka sa fountain sa labi ng boss mong suplado. Usal niya sa kaniyang sarili. Nang magsimula na ang meeting, tahimik lang na nagmamasid si Mira. Pero napansin niya ang isang lalaking panakanakang tumitingin sa kaniya. Pagkatapos ng meeting, nakita niyang may kausap si Lindon, kaya tahimik lang siyang nakaupo sa gilid. Ay, ani ng lalaking lumapit sa kaniya. Hello po, sir. Ganting bati niya. I'm Dave Laurel, and you are? Mira Dominguez po. Just Dave na lang. Bata pa naman ako. Anito at ngumiti sa kaniya. Pleased to meet you, Mira. Anito at inilahad ang kamay. Mira, would you mind if I ask kung single ka pa? She is single, but not available. Mr. Laurel. Boses ni Lindon sa likuran. Kunot noo itong nakatingin sa kanya. Mira, di ba may appointment pa ako after this? Yes, sir. Dinner with the investors at 6 p.m. Bro, hindi ko alam na may maganda ka palang sekretarya. Wika ni Dave, sabay tapik sa balikat ng boss niya. She's my personal assistant. Malamig na sagot ni Lindon. Now if you'll excuse us. Anito at naglakad papalayo. Excuse me, sir. Aniya kay Dave at mabilis sa sinundan ang boss niya. Sa tingin niya, biglang na bad trip si Lindon at kahit sa dinner, halatang wala ito sa mood. Sir, thank you po sa damit. First time kong makapagsuot ng ganito. Aniya nang pauwi na sila galing dinner. Hindi umimik ang lalaki at nanatili lang na nakatuon ng paningin sa kalsada. Galit po ba kayo, sir? Sa palagay mo kaya, matutuwa ako gayong makikipaglandian ka sa oras ng trabaho? Po,
nakipaglandian ka mo? Ay, grabe ka naman makapagsalita, sir. Nakikipag-usap lang naman po ako kay Mr. Laurel. Masama na po ba yun? Aniya, saglit na nagkaroon ng katahimikan. At saka, bakit niyo po sinabing single ako but not available? Wala naman po akong jowa ah. Hanggat nagtatrabaho ka sa akin, hindi ka available. Kasi, trabaho muna, bago yung mga jowa-jowa na yan. Napangiti na lamang siya sa sinabi ng lalaki. Super strict nga talaga nito. Kaya sarap asarin sa isip niya. Oh, ano namang iningiti-ngiti mo dyan? Kasi sir, halatang. At muli siyang ngumisi. Nadya-jelling ka, ano? Anong jelling ang pinagsasabi mo dyan? Kunot noong tanong nito. Jelling, sir. Yun bang nagsiselos? At bakit naman ako magsiselos? Ewan ko sa inyo, sir. Baka type niyo na po ako. Nakangiti niyang wika. Mas lalong kumunot ang noo nito. Kaya umandar naman ang kapilyahan niya. Pero in fairness, gwapo naman si Sir Dave. Gwapo nga. Womanizer naman. At diniinan ang pagtapak sa accelerator. Uy sir, teka lang, dahan-dahan lang po. Ang bilis naman po ng takbo natin. Aniya, ayoko pang mamatay sir. Diyos ko, hindi ko pa naranasang magkajowa, parang awa mo na. Nang maramdaman niyang bumabagal na sila, saka siya nakahinga ng maluwag. Huwag po kasi kayong nakasimangot sir. Nawawala ang kapugian niyo eh. At muli na naman siyang ngumisi. Tumigil ka at hindi ka nakakatuwa. Okay, sinabi niyo eh. Kaya titigil na rin. Aniya at ibinaling ang paningin sa labas ng bintana. Wow! Ang ganda mo naman, Mira. Bagay na bagay sa iyo ang damit mo. Puri ng mayordoma sa kanya nang makarating na sila ng mansyon. Ito po ang gusto ni sir na isuot ko eh. Aniya at sinulya pa ng amo niya. Tahimik lang ito habang nakasimangot. Mira, ihanda mo ang pampaligo ko. Utos ito sa kanya. Okay po sir. Anong nangyari doon? Ba't parang bad mood? Tanong ni Manang Melba nang makaalis na si Lindon. Gano'n naman po talaga si Sir Manang. Bugnutin. Nakangiti niyang wika. Tumango lang ang mayordoma saka tumingin sa kanya. Manang Melba, matagal na po ba kayo rito? Hindi niya maiwasang magtanong. Matagal na ako rito, Mira. 10 years old pa lamang yan si Sir Lindon. Naninilbihan na ako rito sa mansyon. Pahinang sagot nito. Bakit mo naman naitanong yan? Ano po kasi, si Sir Lindon? Hindi ko pa siya nakitang ngumiti. Suplado po ba talaga siya? Nako, ganun lang talaga si Sir. Hindi pa lang ngiti. Nasanay kasi siya na mag-isa. Bata pa lang siya nang maghiwalay ang kaniyang mga magulang. Meron naman siyang half-brother at half-sister pero hindi din sila close. Lumaki lang siya sa pangangalaga ng lola niya. Kaso nung mawala to, mas naramdaman niyang mag-isa na lang siya. Ganun po ba? Hindi rin naman pala birong pinagdaanan niya, Manang. Aniya, may girlfriend po ba sir? Hindi niya alam kung bakit bigla naman niyang naitanong yun. Sa pagkakaalam ko, ipinagkasundo na yan si Sir sa apo ng matalik na kaibigan ni Doña Martina. Engaged na nga sila nun eh. Kaso, nung mawala ang matanda, umalis din yung babae at pumunta ng France para sa modeling career niya. Ganun po ba, Manang? Gano'n na po katagal yun? Magta3 taon na. At mula nung umalis si Ma'am Trixie, hindi na nagka-girlfriend ulit si Sir at ibinuhos na lang lahat ng panahon sa negosyo. Siguro nga, mahal na Sir yung fiancé niya, ano po? At nasasaktan siya ng labis sa pag-alis ito. Kaya mainitin ang ulo. Aniya, sabay na pabuntong hininga. Para namang may kung anong matulis na bagay ang tumama sa puso niya ng mga sandaling yon. Siguro nga. Oo nga pala. Paano ka napunta sa pagiging personal na alalay ni Sir? Pag-iiba ng mayordoma. Ikinuwento niya ang lahat kay Manang Melba at panay naman ang tawa nito habang naglalakad sila papunta sa servants' quarter. At dahil sa tawanan nila, saglit niyang naisantabi ang kalungkutang kanyang nararamdaman.
Kinabukasan, pinapatawag siya ni Lindon kaya agad niya itong pinuntahan sa sala. Sir, good morning po. Bati niya. Ngunit hindi sumagot ang lalaki at nakatingin lang sa kanya. Bilang personal na alalay ko, dapat alam mong lasa ng kape na gusto ko. Kaya ito, tikman mo. Anito at inabot sa kanyang isang tasa ng kape. Po? Tikman mo sabi. Mariing wika ng lalaki. Wala siyang magawa kundi sumunod na lang. Si Manang Melbang laging gumagawa nito. Pero ngayong nandito ka na, sa'yo ko na ipapagawang bagay na to. Tango lang ang itinugon niya. Yan ang gusto kong lasa. Gets mo ba? Tandaan mo yan. Dahil simula bukas, ikaw nang maghahanda ng kape ko sa umaga. Dito man sa bahay o sa opisina ko. Yes sir. Aniya at nagpatuloy na sa kaniyang ginagawa. By the way, may papadeliver pa akong formal na damit katulad ng isunuot mo kahapon sa business meeting. Anito. Thank you sir. At napatitig siya rito. O bakit? May dumi ba sa mukha ko? Tanong ng lalaki. Wala naman po sir. Nagtataka lang po ako kung bakit hindi po kayong umingiti. May dahilan ba parang umiti? Seryosong sagot nito. Of course naman po sir. Kailangan yun para hindi tayo magkaka-wrinkles. Alam niyo po ba na ang pagngiti ay nakakabuti sa kalusugan, nakakabawas ng stress, at nakakapagpabuti ng mood at relasyon mo sa ibang tao? Tumingin sa kanya ang lalaki na wari sinusukat nito ang kahalagahan ng sinasabi niya. At saka po sir, sa palagay ko, mas bagay sa inyo ang umingiti. Mas lalo kayong gumagwapo. Tama na nga yan, Mira. Huwag mo na akong bulahin. Anito. Basta sir, tandaan niyo po ang mga sinasabi ko sa inyo. Aniya, bago tinalikuran ang lalaki. Nang sumunod na mga araw, sa opisina, gaya ng sinabi ni Lindon, siya ang pinagtimpla nito ng kape. Ngunit nang tikman nito ng lalaki, bigla na lamang itong napangiwi. Mira, parang nawala ka yata sa focus. Anito, lasang sunog naman to. Napatitig siya sa tasa. Diyos ko, mukhang madami yatang nailagay ko. Bulong niya sa kanyang isipan. Tikman mo at siguradong hindi mo magugustuhan. Hindi na siya nagdalawang isip at tinikman ito. Agad siyang napangiwi. Ang pait nga sir. So, ulitin mo at wag mong dalhin sa akin hanggat hindi pa sumakto sa panlasa ko. Sige po sir. Aniya at nagmamadaling nagtungo sa pantry area. Bilisan mo. Ayaw ko nang makupad. Narinig pa niyang wika ni Lindon. Matapos ang ilang sandali, nang matiyak niyang sakto na sa timpla ang kape ng boss niya, dinala na niya ito sa opisina. Medyo natagalan ka naman, Mira. Anito at kinuha ang tasa. Okay, good. Itong lasa na gusto ko. Wika ng lalaki matapos matikman ang kape. Bahagyang lumuwag ang pakiramdam niya, ngunit hindi pa rin siya makangiti. Alam niyang sa isang iglap, maaaring magbago ang ihip ng hangin kapag hindi siya naging maingat. Makaraan ng ilang sandali, habang abala siya sa kaniyang ginagawa, bigla namang may nagpa-deliver ng bulaklak. Kanino naman galing yan? Nakasimangot na namang tanong ni Lindon. Malamang, sa secret admirer ko, sir. Aniya sa kangumiti ng makahulugan. Basta ayaw ko ng landian sa oras ng trabaho. Maliwanag? Okay po, sir. Pero kapag off na, pwede na bang lumandi? Nakangisi na naman niyang turan. Miss Dominguez, wag mo akong asarin. Pwede ba? Ang seryoso niyo naman kasi sir eh. Para naman pong pinagsakluban kayo ng langit at lupa niyan. Umiti naman po kayo. Para magaan lang ang trabaho, di ba? Wala po ba kayong nobya ngayon? That question is too personal. Malamig pa ring wika nito. Tinatanong ko lang po sir. Kasi po, bad mood kayo lagi. Kaya kung wala po kayong GF, humanap na po kayo para inspired kayo lagi. Ba't ang daldal mo? Kasi po, Sir Lindon, tahimik na po kayo at kung tatahimik rin ako, edi para naman tayong mga pipi rito, di ba po? Umiling lang ang lalaki at sumandal sa swivel chair. Sumasakit ang ulo ko sa'yo, Mira. Masakit ang ulo niyo, sir? Akin at imamassage ko. Aniya, shut up. Okay po, sir. Pinapatawa ko lang naman po kayo, sir eh. Aniya, pero mukhang ayaw niyo talagang tumawa.
Bigla namang napatitig si Lindon sa alalay niya. Bakit yung ibang staff natatakot sa kanya, pero itong si Mira, nakuha pang biruin siya. Hindi ka ba natatakot sa akin, Mira? Tanong niya. Natatakot? Ay, nung una lang po yun, sir. Pero ngayon hindi na po. At bakit naman? Napangiti naman si Mira sa klase ng tanong nito. Hindi naman po dapat katakutan ng gwapo niyong mukha, sir. Okay, matipid na sagot ng lalaki. O siya, ihatid mo muna tong file sa accounting department. Huwag kang magtatagal. Yes, sir. At saka dumaan ka na lang sa kantin at bumili ng pagkain. Nagugutom ako. Saan po yung pera? Tanong niya. Sabihin mo na lang na akong nag-utos sa'yo. Sabi niyo kasi sir, bumili eh. Kaya kapag bibili, may kasamang pera. Kung walang pera, edi utang yun. Nakangisi niyang wika. Tinignan lang siya ng masama ng lalaki. Okay po, aalis na ako. Makaraan ng ilang minuto, ay nakabalik na siya ng opisina. Sir, nandito na po ako. At narito na yung inutos niyong snacks. Nakangiti niyang wika. Sige, kumain ka rin. Huwag na po. Sa inyo na po yan lahat, sir. Busog pa naman po ako. Aniya, kunin mo yung isang burger. Huwag mo akong ginagalit. Mababa, ngunit mariin itong utos sa kanya. Okay po, sir. Ginagabihan sa mansyon, kinausap siya ng mga katulong. Mira, alam mo bang birthday ni Sir sa Makalawa? Ganun po ba, Manang? Wala po bang celebration? Ayaw ni Sir na magdiriwang ng kanyang kaarawan. Yun kasi yung time na umalis si Ma'am Trixie at iniwan siya. Saglit siyang natahimik at nag-isip ng gagawin. Magluto tayo, Manang. Anong paborito niyang kainin? Baka pagalitan tayo ni Sir. Basta ako pong bahala. Tamang-tama kasi Sabado bukas at walang pasok sa opisina. Baka kapaghanda tayo. Sa tulong ni Manang Melba at ng iba pang kasambahay, naihanda na ang mga kakailanganin niya sa pagluluto. Araw ng linggo at kaarawanan ni Lindon. 6:00 pa lamang ng umaga. Nakapwesto na sila sa labas ng pintuan ng kwarto ng boss nila. Dala ang cake, tarpaulin, balloon para sa kanilang pagbati. Makaraan ng ilang sandali. Happy birthday, Sir Lindon! Sabay-sabay na bati ng lahat ng lumabas sa kwarto ang lalaki. Anong pumasok sa utak niyo at naisipan niyo to? Walang kaemo-emosyong tanong nito. Saglit na natahimik ang lahat at napalitan ng takot ang masayang mukha ng mga katulong. Sinong may ideya nito? Muling tanong ng lalaki. Ako po, sir. Mahinang sagot ni Mira. At sinong may sabi sa'yo na ito ang gawin mo? Sir, isang beses lang sa isang taon dumarating yung kaarawan ng isang tao. Kaya marapat lang naman po sigurong ipagdiwang natin to ng masaya. Kahit sa simpleng paraan man lang. Aniya, napilit pinipigilan ang namumuong mga luha. Di mo alam kung anong pinagdaanan ko, Mira. Kaya wala kang karapatan para pangunahan ako sa kung ano man ang pwede kong maramdaman sa araw na to. Tiimbagang na wika ni Lindon. Sige, makakaalis na kayo. Ngunit hindi umalis si Mira. Nakahanda siyang harapin ang galit ng boss niya. Sir, kung kasalanan man na itong naisipan ko, patawarin po ninyo ako. Pero sir, kung ayaw niyong ipagdiwang ang kaarawan niyo dahil sa masakit na karanasan niyo, at least naman po na-appreciate ninyong effort ng mga taong walang ibang hangad, kundi ang mapasaya kayo kahit konti man lang sa araw na to. Hindi na niya napigilan pa ang pagtulo ng kaniyang mga luha. Marahil alalay niyo lang po ako, sir, pero ito lang po ang masasabi ko. Hindi doon natatapos sa masakit niyong karanasan ang pagkakataon niyong sumaya, kasi deserve niyo po yun. At tuluyan na siyang napahikbi. Binitawan niya ang mga dala niyang lobo, saka mabilis na tumakbo patungo sa servants' quarter. Umiyak siya ng umiyak dahil hindi man lang na-appreciate ni Lindon ang effort niya. Ang gusto lang naman niya mapasaya ito kahit konti lang. Pero sa palagay niya, hindi pa ito nakakapag-move on sa ex-fiancé nito. Samantalang naiwang nakatulala si Lindon. Nagagalit siya. Naiinis. Dahil ayaw na niyang alalahanin pa ang mismong kaarawan niya. Nang magtungo siya sa pagkainan, nakita niya ang mga pagkain sa mesa. Manang Melba! Tawag niya sa mayordoma. Yes, sir.
Sinong naghanda ng lahat ng to? Si Mira po, sir. Sinabihan ko na siya na ayaw niyo ng ganito pero nagpupumilit po siya eh. Ginamit niya po yung sarili niyang pera pandagdag sa ingredients sa pagluluto, sir. Shit! Mura niya habang nakakuyom ang mga kamay. Makalipas ang ilang oras, lumabas siya ng kwarto at muling tinawag ang mayordoma. Manong Melba? Yes, sir. Magalang na wika nito. Pakipuntahan mo si Mira. Sabihin mong kakain tayong lahat. Sayang naman tong niluto niya kung di natin kakainin. Okay po, sir. Magalang na sagot ni Manang Melba saka dali-daling nagtungo sa servants' quarter. Mira, tawag ng mayordoma kasabay ng may hinang katok sa pintuan. Nang marinig yun ni Mira, agad siyang bumangon at binuksan ang pinto. Manang Melba, bakit po? Aniya, pinapatawag ka ni Sir Lyndon. Sabay daw tayong kakain. Sige po, Manang. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong nito. Intindihin mo na lang si Sir. Pero maniwala ka sa akin. Mabuti siyang tao, Mira. Tumango lang siya at bahagyang ngumiti. Pagkatapos, sabay silang nagpunta sa dining area. Kahit nasaktan man siya, at least hindi na sayang ang mga pagkaing pinagsikapan niyang lutuin. Naku, Mira! Ang sarap naman ang niluto niyo! Biglang wika ni Cheche. Totoo yun, Mira. Magaling ka palang magluto. Pagsang-ayon naman ni Letlet. Oo nga naman, Mira. Sarap na sarap ako sa luto mo. Nakangiting sabat naman ni Manang Melba. Maraming salamat sa inyo. Matipid na sagot niya. Samantalang nanatili lang natahimik si Lyndon habang kumakain. Ngunit hindi na ito nakasimangot. Parang natural na lang ang ekspresyon ng mukha nito. Mira, thank you. I appreciate your effort. Seryosong wika ng lalaki, saka ito tumayo at nagtungo sa kwarto. Nagsitinginan sa isa't isa ang mga kasamahan niya, ngunit hindi rin nagbigay ng komento. Ang simpleng pasasalamat ng lalaki ay sapat na para mapawi ang sakit na nararamdaman niya kasi ramdam ng puso niya na totoo yon. Makalipas ang ilang araw at isang umaga sa opisina. Mira, masama pa bang loob mo sa akin? Tanong ni Lyndon. Okay na po ako, sir. Naintindihan ko naman po kayo. Aniya. Tumango lang ito habang nakatitig sa kanya. Bigla namang lumakas ang kabog sa kanyang dibdib nang magkatitigan sila, pero siya rin ang unang nagbawi ng tingin. Mabilis na lumipas ang mga oras at gumagabi na, pero sa tingin niya, parang mag-overtime yata ang boss niya. Mira, pakikuha mo nga yung white na folder. Naiwan ko sa loob ng sasakyan. Kailangan ko munang tapusin tong reports. Utos sa kanya ni Lyndon. Saka inabot sa kaniyang susi. Agad naman siyang tumalima at mabilis sa tinungo ang elevator. Nagpunta siya sa parking garage, ngunit bigla siyang hinarang ng 2 siga na humabol sa kanya noong nakaraan. Sa wakas, naabutan ka rin naming babae ka. Galit na wika ni Andoy habang mahigpit na nakahawak sa braso niya. Ang isang kamay nito ay may hawak na patalim kaya hindi niya magawang sumigaw. Mang Andoy! Bitawan po ninyo ako! Pagpupumiglas niyang sabi. Walang niya kang babae ka? Pinahirapan mo pa kami sa paghahanap sa'yo. Kaya pala hindi ka na nakabalik sa pagtitinda sa palengke. Kasi may bago ka na palang trabaho rito. Ani ng isa pang siga. Kaya kung ayaw mong masaktan, ibigay mo sa amin ang pera mo. Utos ni Andoy. Wala po akong pera. Hindi pa ako nakakasahod sa boss ko. At sinong lolokohin mo? Galit na sigaw ng kasamahan ni Andoy. Samantalang sa loob ng opisina, nakatingin si Lyndon sa CCTV na nakapwesto malapit sa parking area. Nakauwi na ang mga empleyado at siya na lang itong nag-overtime. Ngunit nang mahagip ng kamera ang 2 lalaking nakasuot ng itim na jacket, agad siyang kinutuban. Alex, tawag niya sa kanyang assistant. Yes sir, may nanggugulo sa parking area. Call the security team. Utos ito at mabilis na lumabas ng opisina. Makalipas ang ilang minuto,
Halos hindi na maibuka ni Mira ang kanyang bibig sa sobrang kirot ng kaliwang pisngi niya. Namamagana ito at mainit, tanda ng paulit-ulit na pananampal ng mga siga. Nanginginig ang mga kamay habang yakap-yakap ang sarili. Ayaw mo talagang magbigay ah. Akala mo kung sino ka matapang. Tignan natin kung gaano ka katatag kapag sinimula na kitang, parang awa niyo na. Wala akong ginagawa sa inyo. Pwes, pasensyahan na lang tayo. Ibinaba na ni Andoy ang kutsilyo. Nakahanda ng ibaon ito sa tagiliran ni Mira nang biglang may mabilis na aninong sumulpot mula sa gilid. Bitawan mo siya. Isang suntok mula sa likod ang tumama kay Andoy, dahilan para mabitawan nito ang patalim. Napaatras ito sa gulat habang napatingin si Mira sa lalaking dumating. Sir Lyndon, hindi siya makapaniwala na ang seryosong boss niya ang kanyang magiging tagapagligtas. Anong karapatan ninyo para saktan ng isang babae, ha? Galit na bulyaw nito. Walang pasintabi. Sinapak ni Lyndon si Andoy sa panga. Dahilan upang bumagsak ito sa semento. Sumugod ang isa pa nitong kasama, ngunit mabilis ding nakaresponde ang security team, kaya dinala sa presinto ang dalawa. Mira, I'm sorry. Paumanhin ni Lyndon nang makalapit ito sa kanya. Okay lang po sir. Mabuti na lang at dumating po kayo. Thank you sa pagliligtas ninyo sa akin. Aniya, biglang tumulo ang luha niya. Akala kasi niya, yun ang katapusan ng buhay niya. Bigla siyang kinabig ng yakap ng lalaki. Kung hindi sana kita inutusan na kunin ng folder sa loob ng sasakyan, hindi sana ito mangyayari sa'yo. Kasalanan ko ang lahat. Anito. Akyat tayo sa opisina at gagamutin ko mga sugat mo. Lalagyan na rin natin ng yelo yung pisngi mo para hindi mamaga. Tumangulang siya, ngunit nang alalayan siya ng lalaki sa paglalakad, parang may kung anong bultahe ng kuryente ang dumaloy sa katawan niya. I'm really sorry, Mira. Muling paumanhin ni Lyndon habang ginagamot nito ang sugat sa labi niya. At hindi lang yun. Humihingi din ako ng tawad dahil nasaktan kita nung kaarawan ko. Alam niyo po sir, kung lahat ay madadaan sa sorry, ba't kailangan pa ng parak? Nakangiti niyang wika. Napatingin naman sa kaniya ang lalaki. Ilang segundong tinginan hanggang sa ngumiti na rin ito. Diba kanyang linya na yan? Ba't ginagaya mo naman ako? Wika ni Lyndon. Di sa inyo na po kung sa inyo. Basta ang mahalaga. Ngumiti na po kayo sir. Aniya. Ewan ko sa'yo. Ikaw na nga tong kamuntik ng masaksak. Nakakapagbiro ka pa ng ganyan. Sorry ka kasi nung sorry sir eh. Hindi mo namang kasalanan yun. Kasalanan yun ng mga siga na yun na walang ginawa kundi mangotong sa mga nagtitinda sa palengke. Sir, okay na po ako. Salamat. Yun ang simula ng unti-unting pagkapalagayan ng loob nila. Nagdaan ang mga araw. Napapansin niya ang pagbabago ni Lyndon. Ang dating seryosong boss na laging nakasimangot at halos walang imik. Ngayon ay nakikipagbiruan na sa mga empleyado at pati sa mga katulong sa bahay. Nang minsang magawi si Mira sa reception area, narinig niya ang usapan ng iilang mga empleyado. Grabe no? Iba na talaga si Sir Lyndon ngayon. Dati hindi natin siya malapitan kasi takot na takot tayo sa kanya. Pero ngayon, parang may himala. Baka na in love na. At sabay-sabay na naghahagik-hikan. In love sa isang alalay? Ang cheap naman! Hay nako, malabo talagang magustuhan ni Sir yung Mira na yan. Kahit maganda naman yun, hindi naman ka-level na Sir yung estado niya sa buhay. Siguro, natutuwa lang Sir Lyndon sa kanya. Sabat ng isa pa. Masakit sa kaniyang pandinig ang sinabi ng mga empleyado. Pero tama nga naman sila. Isa lang siyang alalay. Wala namang natapos na kurso kasi mahirap nga lang. Basta sapat na sa kanya na maayos na ang trato ng boss niya sa kanya. Mira, parang may napapansin ako. Wika ng mayordoma nang magkausap sila sa servants' quarter. Parang ibang-iba na si Sir Lyndon ngayon Ibang-ibang kinang sa kaniyang mga mata. At ngumisi ito ng makahulugan. Po? Bahagya siyang nagulat sa sinabi nito. Oo nga naman, Mira. Matagal na kami rito pero
Ngayon lang namin nakitang masaya si Sir. Wika naman ni Cheche. Baka naman la-in love na sa'yo, Mira. Sabat naman ni Letlet at nagkatawanan sila. Pinagkakaisahan siya ng tatlo at panay ang panunukso ng mga ito sa kanya. Feeling ko in love ka rin kay Sir. Panunod yun na naman ni Cheche. Ako, Cheche, feeling mo lang yun. Depensa niyang tugon. Ngunit sa puso niya, alam niyang mahal na nga niya si Lindon. Nagdaan pa ang maraming mga araw at mas lalong naging malapit sila ng boss niya. At sa gabi, kapag umuuwi na sila galing opisina, si Lindon na mismo ang nagyayayang kumain sa labas. Hindi bilang amo at alalay, kundi parang magkaibigan. Minsan ay sabay silang tumatawa, minsan ay tahimik lang na naglalakad, pero pareho silang kontento sa presensya ng isa't isa. Ngayon lang niya nakikilala ang tunay ni Lindon, kaya mas lalo pang nahuhulog ang loob niya dito. Mira, wika ni Lindon, isang umaga sa opisina. Here, anito sabay abot sa kanya ng sobre. Sir, ano po to? Tignan mo na lang. Wika nito habang bahagyang nakangiti. Agad din naman niyang binuksan ang sobre. Sir, sa akin po to? Yep. Yan ang sweldo mo sa isang buwan. Sabi ng lalaki. Akala ko ba wala akong sasahurin, sir? At naniwala ka naman. Nakangisi nitong sabi. Masipag ka naman at madali lang nakakaintindi sa mga instructions ko. Kaya marapat lang na sisweldohan kita, di ba? Halos maluha naman siya sa blessing na kaniyang natanggap. May pambili na ng konsumo ang pamilya niya at may pantustos na rin sa pag-aaral ang mga kapatid niya. Thank you po, sir. Aniya, at dahil sa labis sa tuwa, bigla siyang napayakap dito. At anong ibig sabihin nito, Lindon? Pareho silang nabigla at sabay na kumalas sa pagkakayakap. Pagkatapos, napalingon sa babaeng nagsasalita sa likuran. Trixie? Yes, it's me, babe. I'm back. Anito at sumugod ng yakap kay Lindon. I miss you so much. Kailan ka pa dumating? Tanong ng lalaki. Earlier this morning, babe. And you know what? Handa na ako magpakasal sa'yo. Parang naupos na kandila si Mira sa kaniyang kinatatayuan. Nagbalik na ang fiancé ni Lindon at matutuloy na ang kasal nito. At sino naman siya? Tanong ng babae habang nakatingin sa kanya. She's Mira Dominguez, my secretary. Nabigla naman siya sa sinagot ng lalaki. Bakit sekretary ang sinabi nito at hindi alalay? Hello po ma'am. Nakangiting bati niya. Ngunit irap lang ang itinugon ng babae. Halata ang pagkadigusto nito sa kanya. Sige po sir, maiwan ko na po kayo. Tawagin niyo na lang po ako kung may ipag-uutos po kayo. Aniya at mabilis sa tumalikod. Habang papalayo si Mira, pakiramdam niya ay tila may mabigat na batong nakadagan sa dibdib niya. Bawat hakbang palayo kay Lindon ay parang humihigop ng lakas sa kaniyang katawan. Napaluha siya. Hoy, alam niyo bang nandito na ulit ang fiancé ni Sir Lindon? Narinig niya ang pag-uusap ng mga empleyado sa lobby. Oo, nakita namin. Ang ganda niya talaga at mas lalong sumeksi. Sabi nung isa. Hala, paano na si Mira? Sabat naman ng pangatlong empleyado. Di, tsupe! Sabay-sabay na wika ng mga ito saka naghagik-gikan. Hindi na niya napigil ang mapahikbi kaya dali-dali siyang lumayo at nagtungo sa isang storage room. Pilit niyang pinapakalma ang sarili niya kasi wala naman siyang karapatang masaktan. Wala silang relasyon ng boss niya at personal na alalay lang siya nito. Isang oras sa siyang naroon at lalabas sa sana siya nang biglang bumukas ang pintuan. At pumasok ang dalawang tao. Laking gulat niya nang mapagtantong si Alex yun at si Trixie. Anong susunod na plano mo, Trixie? Boses yun ni Alex. Kailangan maikasal kami ni Lindon sa lalong madaling panahon. Bago pa niya malamang, hindi ako ang tunay na apo ng kaibigan ng lola niya. Mariing wika ni Trixie. Ayoko maghirap, kaya bago pa mangyari yon, titiyakin kong makukuha ang 50% na shares ng Veloso Corporation. Napatiimbagang siya sa kaniyang narinig.
ding hindi kayo magtatagumpay sa maitim niyong plano. Wika niya sa kaniyang sarili nang makaalis na ang dalawa. Kinahaponan, wala silang imikan ni Lindon sa loob ng sasakyan. Mira, okay ka lang ba? Biglang tanong ng lalaki. Okay lang naman po ako, sir. Mahina niyang sagot. Ngunit ang totoo, hindi maalis sa isip niya ang narinig na usapan ni Trixie at ni Alex. Si Trixie ay apo ng matalik na kaibigan ni Lola. Actually, pinagkasundo na kami. Seryosong wika ni Lindon. Iyan nga po ang ikinuwento ni Manang Melba, sir. Aniya at pilit na ngumiti. Pero sir, huwag po kayo magpakasal sa kanya. Bakit, Mira? Tanong nito. Wala po akong tiwala kay Ma'am Trixie. Huling kahilingan kasi ni Lola bago siya mawala, na kailangan kong pakasalan ng apo ng matalik niyang kaibigan. Saglit siyang natahimik. Kailangan makapag-isip siya ng paraan para wag matuloy ang pagpapakasal nito. Araw ng linggo at wala namang pasok sa opisina kaya nililinis na lamang ni Mira ang bawat silid ng mansyon. Sa kanyang paglilinis sa kwarto, nang namayapang lola ni Lindon, may nakita siyang isang lumang diary na nalaglag sa ilalim ng cabinet. Kaya pinulot niya ito. Binuklat niya ang bawat pahina nito hanggang sa may mabasa siya. Ngayong araw na ito, isinilang ang apo ng matalik kong kaibigan. Isang malusog at magandang batang babae na may balat sa kaliwang balikat. Siya ang gusto kong mapangasawa ng apo kong si Lindon. Bigla naman siyang kinabahan sa kaniyang nabasa. Dali-dali niyang itinago ang diary sa loob ng cabinet nang makarinig ng papalapit na mga yabag. Mira, anong ginagawa mo rito sa kwarto ni Doña Martina? Ayaw ni Sir Lindon na may pumapasok dito. Wika ni Manang Melba. Ganun po ba, Manang? Maalikabok na kasi kaya nililinis ko po. Pangangatwiran niya. O siya, lumabas ka na at baka mapagalitan ka pa. Anito, kinagabihan, hindi siya nakatulog. Hanggang sa mag-alas 2 na ng madaling araw, ayaw pa rin siyang dalawi ng antok. Iniisip niya ang tungkol sa pag-uusap ni Trixie at Alex. Kung sasabihin niya kay Lindon ang narinig niya sa storage room, maniniwala kaya ito sa kanya? Gayong malaki ang tiwala nito sa assistant niya? Napabuntong hininga na lang siya, lalo na nang sumagi sa isipan niya ang diary ni Doña Martina. Lumabas siya sa servants' quarter at naglakad-lakad sa hardin ng mansyon at pagkatapos doon na naman sa gilid ng swimming pool. Naupo siya sa gilid ng pool, tinanggal ang tsinelas at ipinatong ang mga paa sa malamig na tubig. Hindi ka rin ba makatulog? Diyos ko, kayo po pala sir. Ginulat niyo naman ako. Aniya, bakit gising pa po kayo sir? Kagaya mo, hindi rin ako makatulog. Anito, kaya inom na lang tayo. Pampaantok lang. Sakalang niya napansin na may bitbit pala itong isang bote ng beer. Tumabi itong umupo sa kanya sa gilid ng pool at umipis ng beer sa baso. You wanna try this? Alok ng lalaki. Kahit hindi naman siya sanay uminom, pero tinanggap niya pa rin ang isang baso ng beer at nilagok niya yon. Namumugto ang mga mata mo kanina. Bakit ka umiyak? Tanong ni Lindon. Namimiss ko lang po ang pamilya ko, sir. Pagsisinungaling niya. Ganun ba? Anito at lumagok ng beer. Pagkatapos, muli itong nag-ipis sa baso at ibinigay sa kanya. Ang isang baso ay nasundan pa ng pangalawa, pangatlo, pang-apat na baso, kaya medyo tipsy na siya. Pero hindi pa rin maalis sa isip niya ang pinag-usapan ni Trixie at Alex. Sir, huwag ka na lang magpakasal kay Ma'am Trixie. Aniya. Bakit, Mira? Unless, bibigyan mo ko ng magandang dahilan. Wika ng lalaki. Kasi, at muli siyang lumagok ng beer. Ano kasi sir? At bigla niyang siniil ng halik ang boss niya. Mira, stop it. Saway nito sa kanya. Lasing ka na nga. Hindi ako lasing sir. Mahal kita. Sa wakas, nasabi na rin niya. Dala na rin marahil ng espiritu ng beer na nainom niya. Mira, mabuti pa. Ihahatid na kita sa kwarto mo. Anito at inalalayan siya nitong tumayo. Nagising siya dahil sa sakit ng ulo niya. Hindi naman kasi talaga siya sanay uminom,
kaya agad na tumalab sa kanya kahit 5 basong beer lang ang nilagok niya. Diyos ko po! Usal niya sa sarili nang maalala niya ang ginawa niyang paghalik kay Lyndon. Muli siyang napaisip. Wala nga sigurong nararamdaman ng boss niya para sa kanya kasi hindi man lang nito tinugon ang halik niya. Bigla siyang naluha. Ano ba kasing ini-expect mo, Mira? Isa ka lang namang alalay. Paano ko magugustuhan ng CEO ng kumpanya? Bulong niya. Maya-maya, may kumatok sa pintuan ng kwarto niya. Mira, gising ka na ba? Pinapatawag ka ni Sir Lyndon. Boses ni Manang Melba ang narinig niya. Opo, Manang. Dali-dali siyang bumangon at naghilamos. Pagkatapos, nagtimpla ng kape para kay Lyndon. Good morning, sir. Aniya na halos hindi naman makatingin ng diretso sa amo niya. Nandito na po ang kape ninyo, sir. Okay ka lang ba, Mira? Wala ka bang hangover? Tanong nito. Okay lang naman po, sir. Aniya. Sir, tungkol po sa nangyari kagabi. Sorry po, lasing lang ako. Alam ko, Mira. Nito na may halong lungkot ang boses. Next time, wag mo sana akong biruin ng ganon. Tumangulang siya at bahagyang iniyuko ang ulo. Nang sumunod na mga araw, napapabalita na nga ang engagement ni Lyndon at Trixie. Sa isip niya, di na baling hindi siya mahal na Lyndon, basta wag lang itong makasal sa babaeng kayamanan lang ang habol sa kanya. Sir, may sasabihin po sana ako sa inyo. Aniya nang makapasok siya sa opisina nito. Ano yun? Matagal na po bang nagtatrabaho sa inyo si Alex? Oo, matagal na siya at siya lang ang pinagkakatiwalaan ko rito. Wala na siyang ibang choice kundi sabihin ang totoo sa boss niya. Ngunit tinawanan lang siya ng lalaki. Hindi magagawa ni Alex yan, Mira. Wika nito. Sir, hindi po ako nagsisinungaling. At isa pa po, narinig ko ang pag-uusap ni na Sir Alex at Ma'am Trixie. Sinabi niya na hindi siya totoong apo ng kaibigan ng lola ninyo. Kaya gusto niyang maikasal kayo bago niyo pa malaman ang totoo. Enough, Mira. Please. Saway nito sa kanya. Mahalaga sa akin ang huling kahilingan ng lola ko. Nasasaktan siya sa kanyang narinig. Malinaw na sa kanya ang lahat. Mahal pa rin ni Lyndon si Trixie. At siya, kailanman ay hindi magkakaroon ng puwang sa puso nito. Wala nang dahilan pa para magtagal pa siya sa opisina at sa mansyon. Kaya kinagabihan, habang wala si Lyndon dahil busy ito sa pag-aasikaso sa engagement, mabilis siyang nag-impake ng mga gamit. Mira, aalis ka ba? Tanong ng mayordoma nang maabutan siya nito sa kaniyang silid. Opo, Manang. Hindi ko po kayang makita na ikakasal si Sir Lyndon sa iba. Aniya, habang unti-unting tumutulo ang mga luha. Mahal ko siya, Manang. Pero hindi niya ako mahal. Inabig siya ng yakap ni Manang Melba kaya hindi niya mapigil ang mapahagulgol. Nalulungkot ako para sa iyo, Mira. Umiingos na wika nito. Hindi mo malang bahihintayin si Sir Lyndon? Hindi na po, Manang. Pakisabi na lang po na umalis na ako. Aniya at binitbit ang bag. Mira, hindi ka na ba talaga mapipigilan? Maluhaluhang tanong ni Cheche. Mas lalo lang akong masasaktan kung mananatili ako rito, Cheche. Mamimiss ka talaga namin, Mira. Wika naman ni Letlet. Namimiss ko rin kayo. Aniya at isa-isang niyakap ang mga kasamahan niya. Matapos ang isang madamdaming pamamaalam, tinungo na niya ang malawak na pintuan ng mansyon. Ngunit bigla naman itong bumukas at pumasok si Lyndon. Anong ibig sabihin nito, Mira? Tanong nito. Sir, aalis na po ako. Wala nang dahilan para magtagal pa ako rito. Hindi ako papayag. Hindi ka pwedeng umalis hanggat wala ang pahintulot ko. Nito. Mira, mag-usap tayo. Agad namang naintindihan ng mga kasambahay ang sitwasyon kaya binigyan nila ng pagkakataon ng dalawa para magkasarilinan. Mira, makinig ka sa akin. Seryosong wika nito. Gusto kong malaman mo na pinaniniwalaan kita. Anong ibig niyo pong sabihin, sir? Dati na akong may duda kay Alex, kaya lihim akong nagpaimbestiga. Wika nito. Pero bakit ibang sinabi niyo kanina? Ayokong makahalata si Alex na pinagdududahan ko siya.
Alam bang may naka-install na hidden camera sa opisina ko? Kaya naririnig niya ang lahat ng pinag-uusapan natin. Gusto ko lang protektahan ka, Mira. Dahil kung sasabihin kong naniniwala ako sa'yo, baka kung ano pang gawin nila na ikakapahamak mo. And one more thing. At huminga muna ito ng malalim bago nagpatuloy sa pagsasalita. Alam ko na hindi si Trixie ang pinagkasundo sa akin ni Lola. Nabigla naman si Mira sa kaniyang narinig. Nabasa kong lumang diary ni Lola. May birthmark sa kaliwang balikat ang apo ng kaibigan ni Lola. At wala si Trixie nun, kaya siguradong hindi talaga siyang ipinagkasundo sa akin. Mira, dumalo ka sa engagement at doon ko ibubunyag ang lahat. Anito, saglit siyang natahimik. Sinikap unawain ang sinasabi ng lalaki. May tiwala ka ba sa akin? Tangulang ang itinugon niya. Mahal niya si Lindon, kaya naniniwala siya sa mga sinasabi nito. Dumating ang araw ng engagement. Hindi niya maiwasang kabahan sa posibleng mangyari. Suot niya ang isang simple ngunit eleganteng bestida na nais ni Lindon na isuot niya. Good evening everyone! Wika ni Trixie habang hawak ang mikropono. Nasa tabi niya si Lindon at nakasuot ng isang blue suit. Unang-una, salamat sa inyong pagdalo sa engagement party namin ni Lindon. Sana naman maging kasama rin namin kayo sa nalalapit naming pag-iisang dibdib. Umugong ang malakas na palakpakan, samantalang hindi naman mapakali si Mira. Malakas ang kabog ng kaniyang dibdib habang naghihintay sa susunod na sasabihin ni Lindon. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimulang wika ng lalaki. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ulit, pumasok ang mga pulis at unang lumapit kay Alex, pagkatapos kay Trixie at dinampot ang dalawa. Anong ibig sabihin nito, Lindon? Naguguluhang tanong ni Trixie. Alam ko ng lahat, Trixie. Isa kang manloloko. Hindi ka tunay na apo ng kaibigan ni Lola, kaya hindi ikaw ang ipinagkasundo sa akin. Gusto mo lang makiparte sa kumpanya. At kasabwat mong lalaking yan. Galit na buwelta ni Lindon, sabay turo sa kinaroroonan ni Alex. No! Hindi totoo yan! Sigaw ni Trixie. Inaamin ko. Minahal kita noon. Nasaktan ako ng labis sa pag-alis mo. Pero hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal ko. At nagpapasalamat ako dahil kung hindi ka umalis, hindi ko makikilalang babaeng karapat-dapat kong bigyan ng pagpapahalaga. Aniya at tumingin sa kinaroroonan ni Mira. Sige sir, dalhin niyo ng dalawang yan sa presinto. Maraming nakahaing kaso sa kanilang dalawa. Sir, wala po akong kasalanan. Si Ma'am Trixie may pakana ng lahat. Pinangakuan niya ako ng malaking halaga kapag natuloy ang kasal ninyo. Pagpupumiglas na wika ni Alex, ngunit hindi na ito pinakinggan pa ni Lindon. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Halos lahat ay hindi makapaniwala sa revelasyong nalaman. Ipagpaumanhin niyo po ang munting kaguluhan. Pero ang engagement na to ay hindi para sa amin ni Trixie, kundi para sa amin ng babaeng mahal ko. Nakangiti niyang wika at muling sumulyap kay Mira. Actually, this is both a proposal and engagement. Lumapit si Lindon kay Mira at kinuha niya ang kamay nito. Sir, ano pong ibig sabihin nito? Naguguluhang tanong ni Mira. Gusto kong ipakilala sa inyong lahat ang babaeng muling nagpatibok ng aking puso. Ang taong nagturo sa akin ng mga bagay na dati hindi ko alam. Ang taong nagsabi sa akin na deserve kong sumaya. Ang babaeng dadalhin ko sa banal na sakramento ng kasal. Si Mira Dominguez. Sir, ano to? Maluhaluhang wika ni Mira. Boss ko po kayo at alalay niyo lang ako. Hindi na yun mahalaga, Mira. Sabi ng lalaki at may kinuha ito sa bulsa. Mira Dominguez, will you marry me? At nagsigawan ang mga tao, pati rin si naman ng Melba, Cheche at Letlet ay nakikiisa na rin. Yes na yan! Pero, paano ang huling kahilingan ng lola mo? Aniya. Maiintindihan niya yun, Mira. At biglang bumukas ang pinto. Sabay-sabay na napalingon ang lahat sa pagpasok ng dalawang babae. Nay! Sambit ni Mira at sinugod niya ito ng yakap.
Hindi ko po inaakalang darating po kayo, Nay. Oo, sinamahan ko ang lola mo. Lola po? Oo, anak. Napatawad na ako ng lola mo. Wika ni Nanay Rosario. Mira, siya ang lola mo. Si Valeria Mendoza. Excuse me po. Kayo si Valeria Mendoza? Tanong ni Lindon habang nakatingin sa matandang babae. Oo, iho. Bakit? Kilala niyo po ba si Martina Veloso? Oo. Mahinang sagot nito. Matalik ko siyang kaibigan. Sagot ng matanda. Ito ang larawan naming dalawa at may kinuha ito sa loob ng pitaka. Lola ko po siya. Natutuwang sambit ni Lindon. Siya nga. Kung gayon, ikaw ang nakatakdang maging asawa ng apo ko. Wika ng matanda. Nagkatinginan sina Lindon at Mira. Sapat na yun para maunawaan nila na sila talaga ang nakatadhana para sa isa't isa. Matapos ang mahabang revelasyon at pagpapaliwanag sa mga pangyayari, naging malinaw na sa kanila ang lahat. May birthmark ka sa kanang balikat? Nakangiting tanong ni Lindon. Tumangulang si Mira at ngumiti sa lalaki. So, will you marry me then? Anito. Yes. Yes. I love you, Mira. I love you, Sir Lindon. At sabay silang nagkatawanan. Pagkatapos, pinagsaluhan nila ang isang mainit na halik. Wakas.